For candidate number 1, here's your question. Kung ikaw ay tatanghalin panalo ngayong hapon, paano mo gagamitin ang iyong titulo para maging mas mabuting ehemplo sa mga kabataang naliligaw ng landas? Uli, kung ikaw ay tatanghaling panalo ngayong hapon, paano mo gagamitin ang iyong titulo para maging mas mabuting ehemplo sa mga kabataang naliligaw ng landas? Thank you so much for giving me that opportunity to answer that question. Let's start with naliligaw ng landas. Kapag naririnig natin yung salitang naliligaw ng landas, ang unang pumapasok sa isip natin is yung mga tao outside the congregation, which is somehow true. But we didn't even notice that even inside the ministry, we are still lost. Many of us are still lost. We are lost in different ways. So I want to acknowledge that even I myself, I'm also lost at gusto kong hanapin yung liwanag. At gusto ko rin magsilbing liwanag, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para rin sa aking kapwa. At sa upang maging mabuting ehemplo, wala nang hihigit pa sa halimbawa iniwan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano bumaba siya mula sa langit, ibinaba niya ang kanyang sarili. He listened. He didn't just became a voice. He also listened to everyone. And I want to embody that. Gusto kong ibaba yung sarili ko at gusto kong iparamdam sa aking kapwa-kabataan that I'm also lost. And if I will be crowned tonight, I will not use that crown, not just because I am entitled to do so, because I will use it rather to be a symbol not out of status, but out of service. That's all. Thank you. Thank you. Next, we have candidate number 2. Here's your question, candidate number 2. Bilang kabataan, paano nakakatulong ang sports para mailayo ka sa mga masamang bisyo o temptations? Muli, bilang kabataan, paano nakakatulong ang sports para mailayo ka sa mga masamang bisyo o temptations? Maraming salamat po sa isang magandang katanungan. Bilang isang kabataan, masasabi ko po na ang sports ay nakakatulong upang maiwasan yung temptation or yung tukso sa mga bisyo. Kasi yung sports yung tumutulong sa mga kabataan para mag-build yung self-respect kung paano i-respeto yung sarili, kung paano gagawin yung mga dapat at hindi dapat gawin. Dahil bilang isang kabataan, alam naman namin sa sarili namin kung ano yung mga tama at mali. Na ako bilang isang athlete din ng school, masasabi ko na nakakatulong yun sa akin para maiwasan yung mga bisyo. Kasi nagagawa ko yung mga bagay na noon hindi ko nagagawa, pero kaya ko nang gawin ngayon. Na noon hindi ko kaya tumakbo na malayo kasi napapagod ako ng mabilis. Kasi hindi ako sanay dati, pero ngayon, kaya ko na siyang gawin. Ayun, kaya masasabi ko na nakakatulong yung sports para mailayo yung mga kabataan sa bisyo. At bilang anak niya mga sports, masasabi ko rin sa sarili ko na ayun yung natututunan natin dito. Ayun yung itinuturo sa atin na hindi naman dapat ito yung ginagawa natin. Kasi alam natin na mali yung ganun. Yan lamang po. Maraming salamat. Next, we have candidate number 3.
ay magiging leader, paano mo titiyakin na ang iyong pamumuno ay nakaangkla sa moralidad at pananampalataya? Muli, kung ikaw ay magiging leader, paano mo titiyakin na ang iyong pamumuno ay nakaangkla sa moralidad at pananampalataya? Muli, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Kung ako po ay magiging leader, ay sisikapin kong maging huwarang sa bawat isa at makinig sa bawat mungkahi ng aking nasasakupan. Tulad ng nasusulat sa unang Pedro, chapter 5, verse 3. Huwag kayong maging Panginoon ng inyong nasasakupan, pagkus maging huwarang kayo ng inyong. Para sa akin, ang tunay na leader ay hindi lamang namumuno, kundi nandilingkod ng may moralidad, may puso, at higit sa lahat, may pananampalataya. Maraming salamat. Next, we have candidate number 4. Here's your question, candidate number 4. Sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking banta sa ating kalikasan sa kasalukuyan? At paano mo gagamitin ang iyong korona upang mahikayat ang mga tao na kumilos laban dito? Muli, sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking banta sa ating kalikasan sa kasalukuyan? At paano mo gagamitin ang iyong korona upang mahikayat ang mga tao na kumilos laban dito? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Muli, sa iyong palagay, ano ang pinakamalaking banta sa ating kalikasan sa kasalukuyan? At paano mo gagamitin ang iyong korona upang mahikayat ang mga tao na kumilos laban dito? Maraming salamat po sa inyong magandang katanungan. Ang malaking pong banta sa ating kalikasan ay ang pagkasiya ng pagubatan. Dahil kung hindi po natin iiwasan ang mga tao, pipigilan po. Kung di po natin pipigilan ang mga tao sumisikat sa ating kalikasan na bigay ng Ama, hihiyatin ko po ang mga kabataan na magtanim hihiyatin ko po ang mga kabataan na magtanim kahit po masira ang kagubatan. May babalik din. At yun lamang po, maraming salamat. Next, we have candidate number 5. Ito ang iyong katanungan. Kung papipiliin ka sa pagitan ng pagpapatayo ng mga bagong pabrika na nagbibigay ng trabaho o ang pagpapanatili ng isang kagubatan, ano ang iyong pipiliin at bakit? Muli, kung papipiliin ka sa pagitan ng pagpapatayo ng bagong pabrika na magbibigay ng trabaho o
o ang pagpapanatili ng isang kagubatan, ano ang iyong pipiliin at bakit? Pipiliin ko ang pagpapanatili ng kagubatan. Hindi lamang para sa atin, hindi lamang para sa mga susunod na henerasyon, kundi para na rin sa mga hayop na nakatira rito. Tulad na lamang ng ating mga endangered species, tulad ng Philippine eagle, tamaraw, at mga mouse deer. Naniniwala ako na tayo ang inatasan ni Amaury Scopus para protektahan ang binigay niyang tahanan, hindi para sila ang pinagkaloob niyang kayamanan. Iyan lamang po at maraming salamat! Maraming salamat. Ano? Next in line is candidate number 6. Ito ang iyong katanungan. Kung may pagkakataon kang baguhin ng mundo gamit ang isang aral mula sa Biblia, ano ito at bakit? Muli, kung may pagkakataon kang baguhin ng mundo gamit ang isang aral mula sa Biblia, ano ito at bakit? Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Kung ako po ay may pagkakataong baguhin ang mundo gamit ang isang aral mula sa Biblia, ito po ay ang aral na nagmula sa Juan, may kabanatang 3, may talatang 11, ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po ang kauna-unahang itinuturo sa atin ng ating Diyos na si Amaury Scopus. At para po mabago natin ang daigdig, kailangan po natin magpakita ng pag-ibig tulad ng ipinakikitang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Ngayon po, tayo po ang gagampang Kristo, kaya dapat magmula sa atin ang tunay na pag-ibig. Yun lang. Maraming salamat. Next in line, the last one, we have candidate number 7. Ito ang iyong katanungan. Sa mundo ng social media, kung saan talamak ang fake news at bashers, paano mo gagamitin ang iyong platform upang maging boses ng katotohanan at pagkakaisa? Uli, sa mundo ng social media, kung saan talamak ang fake news at bashers, paano mo gagamitin ang iyong platform o plataforma upang maging boses ng katotohanan at pagkakaisa? Maraming salamat. Sa mundong puno ng bashers at fake news, at bilang isang kabataang may plataforma, pipiliin kong maging isang ehemplo na na pipiliin kong maging isang ehemplo ng kabataan para hindi sila mahawaan ng ng pagkakalat ng fake news at pagiging basher dahil naniniwala ako na ang tunay na kabataan ay ang siyang nagpapakalat ng positibong layunin para sa mundong ito. Maraming salamat.